ng mga mainit na mga balita. Pasada Balita. Taas pasahe sa mga PUV, sinuspinde ni Pangulong Marcos ilang transport group dismayado. Pasada Balita. Paano ka lang magbibigay kapangyarihan sa Pangulo na suspindihin o tapyasan ang excise tax sa langis? Aprobado na ng 2 kapulungan ng Kongreso. Pasada Balita. Impeachment complaints laban kay VP Sara idineklarang sufficient and grounds. Mini trial sisimulan na ng Kamara. Pasada Balita. Senador Marcoleta, inabsuelto ng COMELEC sa investigasyon kaugnay ng kanyang sinasabing questionableng sose. Pasada Balita. Sa balitang pangkalakalan, bentahan ng electric vehicles sa bansa lumobo nitong Pebrero. Pasada Balita. Sa balita sa ibayang dagat, counter-terrorism chief ni US President Uncle Trump nag-resign sa gitna ng gyera sa Iran. Pasada Balita. Sa balitang papalakasan, Filipina tennis sensation Alex Ayala sasagupain ang pambato ng Germany sa Miami Open ngayong araw. Pasada Balita. Sa mga giniginaw, makinig po kayo sa ating balitang pangkalusugan. Kulang sa yakap? May epekto nga ba sa ating health? Ating alamin. Pasada Balita. At sa showbiz, Regine Velasquez, itinanghal na Woman of the Year ng Billboard Philippines. Tambalang John Ibanez at Drew Nasino. Pasada Balita. Isa pong magandang morning, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila, sa buong bansa, sa buong mundo. Ngayon pong araw na ito ng Huwebes na. Ngayon po ay 19 sa buwan ng Marso taong 2026. Kayo pa rin po ay nakatutok, nakikinig, nanonood sa pamagitan ng impila may todong lakas. DWIZ 882 sa Liu Channel 23 sa social media via DWIZ 882 sa YouTube at sa Facebook. Para po sa atin pong live streaming, kami po ang inyong mga magiging tagapagatid balita, Drew Nasino. Johnny Ibanez. Pasada Balita. Na oras na 4 sandali makalipas po ang ika-6 na ng morning. Sa detalye nga po ng mga pumapasa ng mga balita. Pasada Balita. Sinuspinde ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang inaprobahang dagdag pasahe ng Department of Transportation para sa mga pampublikong sasakyan o mga public utility vehicles. Ayon kay Pangulong Marcos, sa gitna ng patuloy na epekto ng kaguluhan sa Middle East na nagdudulot ng pagtaas ng presyo ng langis, hindi ito ang tamang panahon upang dagdagan pa ang pasanin ng mga commuter, manggagawa at estudyante. Binigyang diin ng Pangulo na kailangang unahin ang kapakanan ng publiko habang nagpapatuloy ang hamon sa ekonomiya, kaya't pansamantalang hindi ipatutupad ang fare hike. Samantala, tiniyak naman ng punong ekotibo na hindi pababayaan ang mga transport worker at agad na palalakasin ang tulong ng pamahalaan upang hindi sila maapektuhan ng husto. Ipinalawanag din ni Pangulong Marcos na kabilang sa mga hakbang ng pamahalaan ang pagpapatupad ng libreng sakay sa buong bansa, diskwento sa pasahe sa MRT at LRT at bawas singil sa mga expressway o mga toll roads upang makatulong sa pang-araw-araw na gastusin ng mga mamamayan. Iginit pa ng Pangulo na patuloy na maghahanap, kanyang tiniyak na patuloy na maghahanap ang pamahalaan ng mga paraan upang mapanatiling maayos, ligtas at abot kaya ang pamumuhay ng bawat Pilipino sa kabila ng pandaigdigang krisis. Pasada Balita. Tulad ng inaasahan, dismayado ang transport group na Manibela sa biglang pagsuspinde ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa ipatutupad dapat na taas pasahe sa mga public utility vehicles sa bansa. Ayon sa naturang grupo, patunay ito ng kawalan ng malinaw na plano ng pamahalaan sa kinakaharap na krisis sa sektor ng transportasyon. Hiling ng naturang grupo kay Pangulong Marcos, kung mabawi man o binawi man ang taas pasahe, dapat may mga programa ang pamahalaan na makatutulong sa sektor ng transportasyon. Katulad anila ng nakabubuhay na fuel subsidy,
service contracting at suspensyon ng excise tax at maging ng value-added tax. Pasada Balita. Naghimutok din ang grupong Piston sa pagbawi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng dagdag pasahe sa mga pampublikong sasakyan. Ayon kay Piston National President Modesto Camodi Floranda, hindi napapanahon ang usapin ng dagdag pasahe. Giit ni Floranda, tila binigyan lamang ng candy ang mga driver sabay bawi. Habang ang mga malalakihan niyang negosyo gaya ng mga gasolinahan ay binigyan ng letsyon o pinapaboran ni Pangulong Marcos. Dahil dito inaasahan anyang madaragdagan ang mga lalahok sa kanilang transport strike ngayong araw mula sa transportation sector dahil sa inatras na dagdag pasahe sa mga pampublikong sasakyan. Kaugnay nito, nanawagan naman ang grupong Piston sa publiko na makiisa dahil hindi lamang mga driver ng jeep ang apektado sa pagsirit ng presyo ng mga produktong petrolyo. Pasada Balita. Inihanda na ng Department of Transportation ang iba't ibang programa upang makatulong sa mga pasahero at PUV driver, kabilang ang libreng sakay. Kasunod dito ng pagbawi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng nakatakda dapat taas pasahe sa mga pampublikong transportasyon ngayong araw. Ayon kay Transportation Secretary Giovanni Lopez, nakausap na niya ang mga toll operator para sa posibleng pagbibigay ng discount. Pinamamadali na rin anya ng kagawaran ang paglalabas ng fuel subsidy para sa mga kwalipikadong driver at operator bilang dagdag na tulong. Tiniyak naman ng DOTR na patuloy ang kanilang koordinasyon kasama ang mga attached agencies upang agad na maipahatid ang mga kinakailangang suporta sa mga commuter, tsuper at transport operators. Pasada Balita. At suspende naman ni Pangulong Marcos sa dagdag pasahe binatikos ng kanyang utos. Si Senador Amy Marcos, ang detalye mula sa Senado, Patrol 19, Celi Ortega Bueno. Nakakalito at nakakagulo daw ang mga nagiging hakbangin ng Malacanang. Ito iniyag ni Senator Amy Marcos makaraang suspindihin ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang ipatutupad na sana na dagdag pasahe sa mga pampublikong sasakyan sa harap ng patuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Ayon kay Senator Marcos, hindi na nila maintindihan na nagiging pasya ng Malacanang. Git na senadora, ginulo sila sa Senado kung saan ipinamadali ang pag-aproba sa panukalang batas na magbibigay sa Pangulo ng kapangyarihan na suspindihin o tapyasan ang excise tax sa petrolyo. Pero sinabi naman anya ng Finance Secretary na hindi pa ito kailangan kaya anya nakakahilo na. Question ni Senator Marcos kung wala bang GC o chat group ang mga taga-executive. Narito ang bahagi ng payag ni Senator Amy Marcos. Nakakalito. Nakita naman natin sa kalsada halos walang tao kasi akala may fare hike. Biglang inatras na naman. Ano ba talaga? Wala pa kayong GC? Nakakalito. Ginulo ninyo kami hanggang gabi kagabi na tapusin na yung excise tax authorization sa presidente. Pagkatapos sasabihin naman ng ating finance secretary na hindi pa kailangan yung excise tax na yan. GC please, hilong-hilo na kami. Ito sa Patrol 19, Celi Ortega Bueno para sa impila metodong lakas sa DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita. Samantala Malacanang nakiusap sa mga oil at manufacturing sector na magsakripisyo rin sa gitna ng krisis. Detalye mula kay Patrol 13, Gilbert Perdes. Gilbert? Alright, balikan natin si Patrol 13, maya-maya po lamang. Sa kaugnay pa rin balita, pulisya pinalakas naman ang hakbang para protektahan ang publiko laban sa scam sa gitna ng pamamahagi ng cash aid sa mga apektado ng walang prenong big-time oil price hike.
Ang detalye naman ay ihatid ni Patrol 17 Jopel Peleño. Nagtalaga ang Philippine National Police ng mga tauhan na magbabantay sa mga distribution site kasabay ng pamamahagi ng tulong pinansyal sa mga apektado ng tumataas na presyo ng langis na epekto ng tensyon sa Middle East. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. na kanya nang inatasan ang lahat ng police commanders na siguruhing makararating sa mga tamang benepisyaryo ang tulong ng pamahalaan ng walang panghimasok mula sa mga scammer o manloloko. Iginiit ni Police General Nartates na hindi dapat magdusa ang mga mamamayang sumusunod sa batas dahil sa mga modus ng mga scammer na kumikita sa panlilin. Layon-ani ang pinaigting na presensya ng PNP na hadlangan ang mga masasamang elemento na gumagamit ng digital at pisikal na paraan para nakawin ang pinansyal na tulong para sa mga public utility operators and drivers na apektado ng napakataas na presyo ng produktong petrolyo. Ito si Patrol 17 Jopel Peleño para sa himpilang may todong lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita. Patala, balikan natin ang pag-uulat mula kay Patrol 13, Gilbert Perdes. Malacanang nakiusap sa oil at manufacturing sector na magsakripisyo rin sa gitna ng krisis. Go Patrol 13! Nakiusap ang Malacanang sa pribadong sektor lalo na sa oil at manufacturing sector na makibahagi sa sakripisyo sa gitna ng krisis sa gitnang silangan. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, bukas ang pamahalaan sa anumang ambag ng pribadong sektor upang makatulong sa mamamayan. Giit ni Castro, bagamat maaring may kakibat na pagkalugi, ito ay paraan daw ng pakikisa sa publiko na matagal nang apektado ng krisis sa Middle East. Dagdag ng Palace official, mahalaga ang kooperasyon ng lahat upang maibsan ang epekto ng pagtaas ng presyo ng langis at iba pang pangunahing bilihin. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa himpilang may todong las, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. With your indulgence, Kuyang Drew, mga kabalitaan, kabalitaktakan. Ako, I agree kay Super Ate na minadali nga naman sila tapos bandang huli babawiin. Pero syempre, lagi natin tatandaan ang final say nasa Pangulo yan. Oo naman. Siguro naging open lang ang Pangulo dun sa mga mungkahing magpatupad ng ibang hakbang tulad ng yung tinatawag na wealth tax ba? Wealth tax. Oo, yung kumbaga ang pupuntiryahin mo, yung pinakamayayamang tao sa bansa para lakihan mo yung tax at makatulong sa krisis. And at the same time, baka nakinig din siya or may nakapagbulong sa kanya na pwede naman sigurong pakiusapan itong mga oil company na huwag masyadong maging ganid. Or huwag samantalahin yung pagkakataon para kumita pa sa harap ng krisis na May kinakaharap mga natin. inilatag marahil na solusyon sa Pangulo. Last minute, maaari. Last minute solutions. Kaya't nagkaroon po ng mga ganung mga statements. Kasi yung ilan nga dyan, yung bibili tayo, bibili ang Pilipinas Sa ibang bansa, particularly po sa Russia. Which is, kung tutuusin, mas malapit via Vladivostok sa Ngayon ko lang narinig yan, ha? sa, Kausap mo dyan. sa North Korea. Really? Senyor. Si Senyor. Si Senyor? Senyor Ray Pacheco. Talaga? Yeah. Mamang yun, ha? Kasi he's been lumalabas ang pagiging veterano. He's been to Russia. Oh, really? From Russia with Love. So napagkamalan siyang KGB. Kung gabi. Hindi, seryosohin natin. Tama rin naman kasi kung halimbawang wala nga naman kayong komunikasyon, di ba? Legislative, executive, tsaka ano yung isa? Judiciary. Judiciary. Kasi kung halimbawa nga namang bobombahin itong dalawang kapulungan nito para magpasa ng batas, tapos at the end of the day, bigla mong kakaratihin. Kumambyo ka bigla. Parang medyo mahirap nga naman, masaklap nga naman dahil nagtrabaho nga naman. Medyo off. Na-pressure sila. Pero just pinadali nila. At the same time, bigyan natin ng pagkakataon ng Pangulo. Total siya naman ang may final say sa lahat. Di ba? So kumbaga, naging open lang ang komunikasyon marahil ng Pangulo. Sa dinami-dami siguro ng bumubulong sa kanya, meron siyang napakinggang maganda. Na posibleng mas makatulong at hindi walang masyadong iiyak. Pero again, ako agree din naman dun sa
hinanaing ng mga nasa transport sector. Dahil kumbaga, eto na eh. Andyan na. Excited ka na eh. Susubo na eh. Di ba? Isusubo mo na. Biglang binawi. Di ba? Eh, Gutom na gutom ka na. Kumbaga, hindi ka nakapag-almusal. Masakit na tiyan mo. Oo, nag-aalboroto na yung sikmura mo at ng pamilya mo. Biglang binawi. At kung ito'y hindi magkakaroon ng ikangay magandang hakbang na pamalit or pantapal man lang, talagang mag-aalma yung mga yan. Antabayanan na lamang natin kung ano yung mga Ano yung mga narinig ng Pangulo para magbago ang yung kanyang mga isip hakbang na yan. ng biglaan. Diba? Malay mo, may paghuhugutan Malay naman. mo, ating ismali ng Pangulo, lagi natin tatandaan, Marcos yan. Oo naman. Diba? O, ikaw na. Ako na. At sa iba pang headlines, kinumpirma mismo ni Senate President Vicente Tito Soto III na ia-adapt ng Kamara ang Senate version ng panukalang magkakalob ng kapangyarihan sa Pangulo para isuspinde o tapyasan ng excise tax sa langis. Ayon sa Senate President, hinihintay na lang ng Senado ang opisyal na komunikasyon mula sa liderato ng Kamara hinggil sa nasabing usapin. Ipadadalaan niya sa Senado ang official communication ukol sa desisyon ng mababang kapulungan matapos mag-convene ng sesyon ng Kamara. Sa sandaling i-adapt ng Kamara ang Senate version, ito ang magiging enrolled bill na ipapadala sa Malacanang para lagdaan ng Pangulo. Matatandaang si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang humirit mismo na pagkalooban siya ng kapangyarihan para isuspinde o bawasan ang excise tax sa langis para maibsan ang epekto ng patuloy na tensyon sa Middle East sa presyo ng mga produktong petrolyo. Pasada Balita. Ilinaw naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na maaring gamitin ang kapangyarihan niya sa excise tax kung kinakailangan upang maibsan ang epekto ng mataas na presyo ng langis. Gayunman, aminado si Pangulong Marcos na pag-aaralan muna niya ang sitwasyon bago ito ipatupad. Nakadepende rin anya ito sa magiging takbo ng oil prices lalo sa Middle East ang posibleng paggamit ng emergency powers para bawasan o suspindihin ang excise tax sa langis. Igit din ni Pangulong Marcos na mahirap magdesisyon agad dahil hindi pa matitiyak ang epekto ng krisis sa Middle East. Samantala, siniguro rin ng Pangulo na nananatiling stable ang supply ng mga produktong petrolyo sa bansa. Pasada Balita. Idineklarang sufficient in grounds ng House Committee on Justice ang dalawang impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Ito'y matapos maghain ng motion si House Senior Deputy Majority Leader at Iloilo Representative Lawrence Defensor para ideklarang sufficient in grounds ang ikatlong reklamo habang si House Deputy Speaker Janet Gary naman ang naghain ng motion para ideklarang sufficient in grounds ang ikaapat na impeachment complaint. Sa pamamagitan ng viva voce voting ng komite, walang tumutol sa ikatlo at ikaapat na reklamo na una na ring idineklara bilang sufficient in form and substance. Dahil dito magpapatuloy ang pagdinig o mini trial ng komite laban kay VP Sara na itinakda sa March 25, April 14, 22 at 29 ng kasalukuyang taon. Matatandaan ang unang reklamong inaprubahan, inihain ng grupo ng mga pare, madre at abogado na inendorso ni mamayang Liberal Party List Representative Laila de Lima, habang ang ikaapat na impeachment complaint inihain ng private citizen na si Attorney Nathaniel Cabrera na inendorso naman ni na House Deputy Speaker Paulo Ortega V at Manila Representative Bienvenido Benny Abante da Jr. Pasada Balita. Simulan na ng House Committee on Justice ang formal na pagdinig o mini trial kaugnay sa impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Ito'y matapos ideklara bilang sufficient and grounds o may sapat na batayan ang dalawa pang reklamong inihain laban kay VP Sara. Ayon kay Justice Committee Chairperson at Batangas Representative Jervil Luistro, magpapatuloy sa pagdinig ang ikatlo at ikaapat na impeachment complaint laban sa Vice Presidente simula Marso 25, Abril 14, 22 at 29. Kasunod na rin ito ng pag-aproba ng Kamara sa House Resolution 892
na inihain ni na House Speaker Faustino Boji III, House Majority Leader Sandro Marcos at House Minority Leader Marcelino Libanan upang payagan ng komite na magsagawa ng pagdinig kahit naka-recess ang Kongreso simula Marso 21 hanggang Mayo 3. Pasada Balita. Inaasahang tatalakayin sa unang araw na formal na mini-trial ng House Committee on Justice ang pagbibigay proteksyon kay Ramil Madriaga, ang sinasabing bagman ni VP Sara. Sa pulong balitaan, natanong ang Justice Committee kung bakit hindi natalakay ang hiling na sampina ni Akbayan Party List Representative Shell Jokno, partikular ang paghingi ng Statement of Assets, Liabilities and Net Worth ni VP Sara mula 2007 hanggang 2025, maging ang hiling na protective custody para kay Madriaga bilang mahalagang testigo sa impeachment complaint. Ayon kay Congresswoman Luistro, hindi ito natalakay dahil para sa protective coverage ni Madriaga ang petisyon at hindi petisyon para sa transfer of custody. Paliwanag pa ng chairperson ng Justice Committee, pinili ng Kamara na ipagpaliban ng deliberasyon upang maisama ito sa hearing proper kung saan mabibigyan ng abiso at pagkakataong makalahok ang mga respondent, complainant at endorsers bilang bahagi ng due process. Matatanda ang kabilang sa grounds of impeachment ng dalawang reklamo ang mga mismong pahayag ni Madriaga kay VP Sara, partikular ang sinasabing pagkakaugnay nito sa operasyon ng Pogo. Pasada Balita. Iba pa rin paksa ng mga balita, nilinaw ng Commission on Elections na walang nagawang election offense si Senador Rodante Marcoleta kaugnay sa kanyang pagsapubliko ng campaign contributions. Ito'y matapos i-adapt ng COMELEC and BAC ang rekomendasyon ng Political Finance and Affairs Department upang itigil ang investigasyon dahil walaan nilang sapat na ebidensya na magpapatunay na nagkasala si Senador Marcoleta. Gayunman, inaprubahan naman ng COMELEC and BAC ang rekomendasyon ng PFAD na magsampa ng election complaints sa kanilang law department laban sa mga nag-donate sa kampanya ni Marcoleta na sina Michael Tan Defensor, Joseph Varias Espiritu at Aristotel Baluyot Viray para sa pagsusuri at preliminary investigation. Inihayag din ng COMELEC na ito'y dahil sa hindi nila pagsusumite ng kanilang individual na report of contributions sa loob ng 30 araw matapos ang halalan. Pasada Balita. Dahil yan, Kuyang Drew, mga kabalitan-kabalitaktakan, responsibilidad ba? Kindly educate me nga kung sino man ang nakakaalam. Responsibilidad ba ng donor na mag-deklara? Deklara? Di ba ang alam ko, Yung kaya nga, kandidato. kaya nga may sose dahil para sila ang magdeklara kung sino ang nag-donate sa kanila at kung magkano ang dinonate. Statement, tama? oo. Kandidato naman talaga. O kasi kaya marami nagtatanong, pasensya na po mga kabalitan-kabalitaktakan. Marami kasi nagtatanong sa naging desisyon ng COMELEC. Statement of campaign and Oo. contribution and expenditure. Pangalawa, hindi ba sapat yung mismong pag-amin ng butihing senador na hindi niya talaga binanggit yung mga pangalan dahil ayaw mabulgar ng mga donor niya. At yung pag-amin niyang sobra or mas malaki yung nakuha niyang donasyon kumpara sa idineklara niya sa SALN. Tama ba yung pagkakabanggit niya? So hindi pa po sapat na ebidensya yon para imbestigahan ng todo? At bakit ang maku-question ngayon at pagpapaliwanagin? Yung donor. Tataka lang din Diba? kami. At hindi lang naman ako, hindi lang naman si Kuyang Drew, pati yung mga nakakaalam sa batas. Maraming mga abogado ang nagtatanong sa naging desisyon. Bakit naging ganon? Nagtataka Diba? talaga tayo bakit pagpapaliwanagin yung donor. Ngayon, sabi nila, dahil sa nangyaring desisyon na ito ng Commission on Elections, mukhang magbubukas ito or magbibigay daan ito sa mga susunod na eleksyon na maging mas madali na. Magiging president. Di ba? Kasi absuelto Di ba? At ang meron pang isang question dyan yung pagkaka-decriminalize ba nung ganitong kaso sa election code. Diba? Marapati nating kunin marahil lang panig ng Hintayin nyo, ha? COMELEC. Dahil tomorrow, Aha. kung hindi mag-iiba ang ihip ng hangin. Kung walang alibang lakad si Chairman,
Hinga natin siya ng kalagdagang paliwanag. Ngayon kayo mga kabalitan, kabalitaktakan, kung may katanungan kayo, ipadala nyo sa amin at babasahin namin sa okay? Kaya eto, nag-aabang na nga eh. Ito, may hindi sauce ang harapang Hindi ba? hawak nito. Susi. Susi. Alam ba niya yan? Ha? Alam ba ni Ma'am yan? Ano ba yan? Pang susing tinatabi? Comerec daw yan. Comerec. Comerec ba? O, na itanong ko ano yung Comerec. Naalala ko tuloy yung kanta ng Amerika. Ah. Ha? Giving me direction. O siya, sige, tayo po ay magbibigay daan sa ilang mga paalala, oras, Doc Winner. 27 sandali makalipas po ang ikanim na ng morning. PCSO nakiisa sa Love for All Caravan ni First Lady Liza Marcos sa Marikina. Narito po ang special report mula kay Angelo Baino. Nakiisa ang Philippine Charity Sweepstakes Office sa Love for All Caravan na pinangunahan ni First Lady Liza Araneta Marcos sa Marikina Sports Complex, katuwang si Marikina Mayor Marjorie Ann Teodoro. Pinangunahan ng mga opisyal ng PCSO ang pamamahagi ng 1,500 charity timba sa mga residente. Bilang bahagi ng suporta sa programa, ipinagkaloob din ng ahensya ang checking nagkakahalaga ng 3.31 million pesos bilang lotto shares ng lungsod mula July hanggang December 2025. Layunin ng Love for All Caravan na mailapit ang mga serbisyong pangkalusugan at iba pang pangunahing serbisyo ng pamahalaan sa mga Pilipino alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Yan ang PCSO, hindi umuurong sa pagtulong. Angelo Baino, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Alam niyo po ba na ang katumbas ng bawat taya sa Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO ay kawang-gawa? Sa bawat ticket po ninyo, sigurado may matutulungan po tayo mga kababayan nating Pilipino sa kanilang pangangailangan medikal. Dahil sa PCSO, basta kawang gawa at pagtulong, hindi ka nila uurungan. Kaya palaging tandaan, ang bawat taya may kawang gawa. Papalakas ng papalakas, palinaw ng palinaw, mga balita at impormasyong naiintindihan dahil malinaw mong nalaman. Tutok lang sa DWIZ mula umaga hanggang gabi. Updated on air and online. DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Tambalang John Ibanez at Drew Nasino. Pasada Balita. Sa oras po na 32 sandali, makalipas po ang ika-6 na ng morning. Sa pagkakataon ito, pag-usapan po natin ito pong sektor ng transportasyon at yung Laban, naunsya... bawi. Wow, pwede. Naunsyame po na dagdag pasahe. Yan. Nasa kabilang linya po natin, ang atin na pong maituturing na pong suki. Walang iba ang National President po ng Liga ng Transportasyon at Operators sa Pilipinas, LTOP, si Calando Marquez. Calando, magandang umaga. Welcome muli sa DWIC, Aliw Channel 23, Drew Nasino at John Ibanez. Morning, Calando. Musta na? Good morning, Sir Dro. Good morning, Sir John. At good morning sa iyong milyon-milyon na nanonood at nakikinig siya. Salamat po sa... Tayong tatlo lang po nagkakarinig yan, Calando, sa totoo lang. Huwag po kayong mag-alala, Calando. Kamusta po kayo? Ay, ganito ho, andito pa rin sa kalye, naghahatid ang aking apo sa kanyang opisina. Ayo. Apostolic duty, dahil nga ganito na lang pala ang desisyon ng ating Pangulo na ating minamahal. So nakakalungkot man sabihin dahil nga nag-usap-usap na po kami, magkikita-kita kami ngayong tanghali after lunch dahil nga talagang ang direksyon na namin, kasama namin ang buses, mga truckers, TNBS, lahat po na ng uri ng ating public transport ay magkita-kita kami mamaya. At yung nakakalungkot man sabihin po, ako po ay humihingi na po kaagad ng paumanhin at sana ang ating mga sinerbisyohan na pasahero, kasama namin po kayo na naghihirap. Kaya ito man po kung hahantong kami doon sa hindi maganda dahil halos lahat na po ng region namin sa buong Pilipinas, wala na pong nagsasabi na papasada kami. Ayaw na nila dahil hindi na kumikita dahil ang pinaghahanap buhay na lang namin, Sir John, Sir Dro,
ay mga gasoline company na salabusab sa ating mamamayang Pilipino. Sinasabi ko diretsano, talagang ginagago na tayo dito ho sa deregulation law na ang tawag ko sa ngayon sa ginawa nila. Hindi na po ito batas. Gatasan ang taong bayan. Masakit po ang aking sinabi pero yan po ang katotohanan. Pero Lando, hindi naman kasalanan ng gobyerno natin to di po ba? Alam mo, yung kasalukuyan na gobyerno natin, talagang tama ho kayo, Sir John. Hindi kasalanan ng ating Pangulong Bongbong yung batas na deregulation law. Kaya lang ho, mayroon naman po siyang magagawa kung gusto. Dahil ang sabi ng kanyang sekretary ng DOE, mayroong sapat na pondo nung kabubukas pa lang ng gera dyan sa Arab Emirates, Amerika, ano mang bansa yan, ay may sapat na stockpile natin hanggang katapusan ng Abril. Bakit naman ginawa tayong hinold up ang nakadilat ng mata na sambayan ng Pilipino? Di ba? Pero ang sinasabi ko, Lando, na hindi kasalanan ng gobyerno dahil nga epekto ito ng giyera sa Middle East. So, ang okay o hindi sa inyo yung naging decision bawiin ng Pangulo? Kasi yung iba sabi, okay lang ito kung may ipapalit na hakbang para matulungan ng transport sector. Sa inyo po, Lando, anong stand nyo rito? Tama po kayo, Sir John, Sir Drew. Tama po yan. Kaso wala naman pong ipapalit dahil sabi ko nga, limos na nga lang na piso sa aming ordinaryo na traditional na jeep. Per 2 piso sa modernized. Binawi pa. Kaya kami ho nalulungkot na sabihin na bitawan dahil kasama ko si Paring Obit sa kabilang istasyon ngayon, katatapos lang, ay talagang iisa na po yung aming direksyon na pupuntahan. Dahil talagang napakasakit, Kuya Eddie, na bitawan ang salitang strike. Hindi namin ginagawa dahil ang gusto namin ay tumulong sa ating gobyerno dahil ang pamamasada, yan po yung aming ikinabubuhay. Kaya lang ho, hanggang sa ilang kami magtiis na mahigit ng doble ang presyo ng krudo, gasolina, dahil nga dyan sa batas na deregulation law. At naman po yung panghuhuli sa nagkakamali na ginagamit ng LTO sa flying squad, yung pong JAW, yung Joint Administrative Order na JAW na napakataas ng penalty sa batas na Republic Act 4136 ay 250, 300 ang penalty do sa obstruction, ginawa nilang 5,000. At yan po ay nagkakarigluhan sa kalsada. Hindi na rin po batas ang tawag ko yan dahil department order, administrative order. Yung pong JAW, hindi batas po yan. Simulat sa pool. Gatas po yan dahil walang yan ang tamang konsultasyon. Alando. Gatas din po yan, Sir John. Alando, pasensya na, maabala kita, maputol kita. Ano yung binabanggit nyong masakit na gagawin ninyo? Talagang kami hahantong na hindi namin dapat gawin. Baka mangyayari dahil ang kahilingan lahat ng aming membro sa buong Pilipinas, mapa-motorcycle, taxi, TNBs, PUG, UB Express, mapabas, mapabas, kasama namin ng magmi-meeting mamaya at tigil pa ang hahantungan. At ayaw Tigil namin pasada. mangyari po ito. Opo. Okay? Nationwide po ito. At kailan nyo po pinaplano yan? Yan po ay pag-uusapan mamaya. Kaya Mamaya nga malalaman. sabi ko, Sir John, sana ay maayos natin to. Pero si Ka-Obet, tutol na tutol dyan sa mga nakaraang pag-uusap namin Nakausap nyo na pa ba ulit siya at papayag na ba siyang gumawa ng ganyang hakbang? Kami rin po, tutol po dyan. Kasama namin yan sila Ka-Obet, nila Paring Boy, nila Pejudap. Kahapon kasama ko ang Pejudap. Kasama ko yung ACTO. Kasama kami ho yung Federation ng Mandaluyong, Federation ng Quezon City. Lahat po sila. Dahil noong nandun mo kami. Konting pihit, Lando, nawawala-wala ka. Naputol si Lando. Naubusan ng gasolina Naubusan ng gasolina yung cellphone. Balikan natin. Balikan natin. Inawin lang natin. So lumalabas na no choice na ang mga grupo ng transportasyon. Ang kundi babala magsagawa. po ni Lando ay maaring mantong nga at maaring sumama sila doon sa Ayan. tigil bus. Okay. Balikan Sige, natin maya-maya kasi Pero mabigat yun, kasi mas malaking ano ito Ilan sila? Ito Hindi, yung nagkasundo sila niyan. ito yung dating Magnificent 7. Oo.
Di ba? Oh, Aha. pag nagkataon, mas malaki ho ito. Nationwide pa. Tignan na natin kung ano mapapag-usapan nila mamaya. Kasama ang mga bus. at Oh, TNVS. kasama bus, Diba? TNV, pati taxi. Oo. So, anong sasakyan ng tambayan? UV, pati UV. Anong sasakyan nila? Medyo mabigat-bigat ito, ha? MRT? LRT? Bakit meron ba? Hindi. Tsaka ang tanong, Aabot ba yun? paano ka makakarating ng tren? Kung di ka naman sasakay ng bus. Alright. Ano- Kalando, ulitin nga natin. Kung hindi good nyo morning ulit, mahahagot sir. at mapaplansya, last o final option or last option nyo, tigil pasada nationwide. Tama ba? Opo, yun naming talagang ito ho, katatawag lang kaya naputol ho dahil ang daming tawag, nakapul na po yung aking cellphone sa text, Region 1, Region 2 hanggang Region 15. Ang kanilang kailangan na lang ho yung switch on dito sa Maynila. Kalando, kailangan na ba talaga? Talagang kailangan na ho dahil nga unang-una ho kaming serbisyo publiko, kami ang humahakot ng trabahador at nabubuhay kami sa aming pamamasada, Sir Jun. Kalando, Pero alam naman kung namin ganito ang naman hirap. ang nangyayari, Apo. wala na kami pong choice. Kalando, alam naman natin ang ikangay galaw ninyo na kung wala kayo, wala rin namang mararating ang ating mga kababayang commuter. Kaya lang, hindi mo pwedeng yung pag-uusap ninyo ay idirekta ninyo kay Pangulong Marcos ang kahilingan at hingan ng immediate na tulong kesa humantong kayo sa tigil pasada? Alam nyo, Sir Jun, may sulat na kami personal sa Pangulo. Inilatag na namin lahat ang problema na ultimo kolorum na dekada na po na nangyayari sa ating bansa. Ay inilatag na namin ang kasulatan sa kanya. Pero ang nangyayari, parang walang nangyayari. Kaya nga, ibig sabihin, baka naman pwedeng direktang linya na kausapin ninyo or personal. Personal na. Kumbaga, huling hirit, Kalando. Matagal na po namin hinihiling sa ating Pangulo dahil kami po ay siluso rin. Dahil po lahat ng sektor hinaharap ng Pangulo. Bakit ang ating public transport ay hindi niya hinaharap? Kaya yan nakakalungkot ho dahil kami ay taxpayer ng 24/7 kung tawagin. Opo, Kalando, opo, bago tayo magatungo sa ibang issue sa sektor ng transportasyon, kung lalakihan naman po ang subsidiya para po sa inyo o agahan ng pamamahagi po ng fuel subsidy, ito po ba ay maiibsan kahit paano at magdadalawang isip ang inyong sektor para po magsagawa po ng tigil pasada kahit para naman maibsan? Yan po ay nasa pag-uusap na namin mamaya, Sir Jun, Sir Dro, dahil ako po ay hindi po basta-basta nagdidesisyon ng ganito. Hindi ako pwedeng magdikta sa ating mga kasamaan, mga membro. Kailangan po ang desisyon ay majority na ho ang salagang desisyon kagabi. Dahil po napakasakit, Kuya AD, na sabihin sa ere, ayaw namin po mamerwisyo dahil kami po ay naghahanap buhay lang naman po. Nang legal kami na mga public transport. Pero yung problema namin na napakalawak, napakabigat, talagang ito sinasabi ko, instead na natuwa na kami na sana mayroon na kaming piso dapat ngayon sa ordinary na mga jeepney, na wala pa po. Na Kalando, kung kami ay, yes sir. po, tansya na. Yung binabanggit nyo bang grupo, Magnificent Seven yan? Lahat na po, wala nang Magnificent 7 dito na binabanggit ko, kundi kasama na pati ultimo motorcycle taxi, TNVS, mga truckers, mga buses, jeepney, lahat po ng public transport ay nagkakaisa na ho yung aming pag-uusap mamaya. Nandoon po sila. Ultimo yung mga taga-Region 3, taga-Region 4, taga-Iloilo, dumating po sila dito ngayon para makiisa dito sa pag-uusap na ganito. Saan nyo idaraos yan, Kalando? Diyan lang po sa Quezon City po, Sir John. Sa circle? Hindi ko masabi po dahil nga gusto namin po, wala munang media ho. Okay. Kailangan Close. namin po ang media. Napakalaki ho ang Closed ating door. paggalang po sa inyo. Opo. Lahat ng mga media, maraming salamat po lahat sa inyo. Kalando, opo, baka meron pa ho kayong mga karagdagang pang panawagan. Kung nakikinig ang Pangulo sa inyo, Kalando, anong gusto nyong mensahe? At saka sa ating mga kababayang mga mananakay? Ang aming pakiusap sa ating Pangulo, sana po, siya naman po ang nagbigkas ng pagbawi
sa ibibigay nilang benepisyo sa amin, siya rin po ang makakagamot po nito. Wala na pong iba. Right. Maraming salamat, Sir John, Sir Drew, Opo. at lahat na nakikinig sa inyong programa. Hindi po namin kalaban o tinatakot ang gobyerno. Pagkos hindi na namin po kaya ho itong itinaas na ito. At nakakalungkot man sabihin sa spokesperson ng oil company na DOE, kayo ho ang nangangatuwiran sa pagtaas nila ng pagtaas ng presyo ng gasolina. Alam ko po na wala kayong kapangyarihan, pero pwede kayong gumawa ng formula na ilatag sa Kongreso at Senado at masolusyonan ang problema. Hindi. Ginagawa nyo ng katuwiran ay para lang sa mga gasolinahan. Sana naman po, bigyan nyo ng patas na hindi po yung, hindi ko masabi ho, magkano? Yan lang ba ang solusyon ng mga problema natin? Doon sa kabila may problema, sa kabila may problema. Magkano lagi ang kasunduan? Maraming salamat, Sir John. Maraming salamat, Sir Drew. Kalando, huwag mo kaming kalimutan kung magkakaroon kayo ng final decision, ha? Pakitimbrihan lang ng makiparating natin kagad. Malaman ng publiko. Apo. Ingat po, Kalando. Salamat. Salamat. Good morning, Salamat good morning. Good morning at good luck po sa inyo. Salamat Ingat po. Yan. Mabigat to ang babala. Pagbabanta. Actually, hindi mo rin kasi sila masisisi. Sabi nga niya, ito na po yung pinakahuling pwede naming gawin. Dahil talagang gipit na kami. Sukdulan na. Diba? Kumbaga, tinutulak mo na sila sa bingit ng bangin na no choice na sila kung di gawin yung pinakahuling resort. Diba? Si Kalando pa, tsaka si Ka-Obed, di ba galit nga sa kilos protesta yun. Actually, Ayaw talaga nila. Pero anyway, hintayin po natin dahil yung pulong na ito, yung resulta nito. Mamaya, abangan critical. po natin. Abangan nyo rin po, ha? Closed door pa lang pala. Correct. Malalaman natin mamaya. Alright. Yan po si Ginoong Orlando Calando Marquez, ang tagapangulo po ng Liga ng Transportasyon at Operators sa Pilipinas, so LTOP. Pasada Balita. Winner, oras natin. Balik po kami makalipas lamang ilang mga paalala oras, 14 na minuto bago sumapit ang ganap na alas 7. Kakato ito tayo po muna ay medyo cambio, medyo hinay muna. Magme-menor. Magmenor-menor muna tayo dahil Engine brake. Engine brake tayo. Kung ba may be-brake pa bang engine at may papa-full tank pa ba? Ha? Okay, sige, tayo po ay magaltanghap. Siyempre, papasukin na po natin ang ating pong inaabangan. Ang ina po nating lahat sa palengke, walang iba ang may bitbit po na mahiwagang bayong si Aling Bet Samson. Aling Bet. Morning good pa ba? Pwede. Kaya Good pa? Kaya pa. Kailangan Kaya pa. maging good Kaya pa. Kailangan maging good lagi para good vibes. Alright. Ayan, ang almusal. Si tulog. Yeah. Si tulog. Sinangag, tuyo, itlog. Kala ko tulog yung almusal mo. Sana meron ganun. Ayun, ang aking sinangag, kasi may bahaw ako kagabi, sinangag ko kanina, lagyan ko ng bawang. Nakabili naman akong tuyo na halagang 40 pesos. Ilang piraso lang yan, pero may kaliskis pa naman. At itlog na halagang 35 pesos para scrambled egg. 75 pesos ang aking almusal. Yun, ang tanghalian naman namin, ay ito hanggang gabi na. Naku, palagay ko, gusto nyo to. Gusto ng mga Junakis nyo to. Bigas muna, siyempre. Yan. 60 pesos eh. Well, yung dating 40 nakikita ko dulot sa kadyan, wala na sa palengking iniikutan ko. Halos Aling dalawa Bet? na lang. Tama Oo, ba itong opo. ipinapakita mo sa amin? Na yung mga tag 50, 40. Kulay brown. Oo, parang Kulay brown ba talaga? O yung camera lang ba yan lighting lang o yun? manilaw-nilaw talaga? Puti naman yan, baka effect lang ng camera ko. Pero, okay. pero Good. puti pa naman siya. Puti Wala pa. naman akong nakita na, pwede pa naman. Wala pa naman akong nakitang, may brown ranch, Pero syempre. yung 40, yun talaga medyo ano na yun. Wala ka na makikita hindi na- 40. Hindi, mga 40 46 plus, ang 46. Oo, yung iba yung kulay. 46 para makabili ka. Oo. 46, lagyan mo ng dahon ng saging kung gusto mo para maganda-ganda or hugasan mo talaga maigi. Oo. Pero sabi ko nga sa inyo, mula nung ako'y mag-report na nag-start ako ng 38 na pagbili ng bigas, ngayon 60 na.
Oh. 60 na ang binibili kong 60 bigas. dati 50. Sigurado yan. Oh. Makakain ng tao yan. Kaya, alam mo naman si John, may mga alagang mga aw-aw yan. Oo. At masela na mga alaga yan. Hindi, ang problema po kasi, Aling Beth, pag hindi ko nabili yung para sa alaga ko, hindi rin ako makakapasok ng bahay. Dahil Patay. tatahulan ka. Kakahulan ka. Yung may-ari ng alaga ko, mas matapang pa. Ay, patay tayo dyan. Naku maselan nga ang mga aso ngayon. Alam nila pagka yung dating kinakain nila, tsaka bago, tsaka alam nila yung kalidad ng kinakain nila na kanin. Ganon din naman yung mga alaga ako rito. But anyway, yung bigas nga 60, wala na ka na makita, 53, 56, may 65 pa nga, brown rice nga, 70 plus yung mga nagba-brown rice. Naman tayo magawa. Talaga mag-aantay tayo ng order ng DA kung paano gagawin natin sa buhay natin dito. Kung patuloy pa ba ang pagtaas ng imported rice, ngayon naka-hold, pero kinakabahan ako. By next week, tataas pa yata ang bigas. Sana naman ay huwag. Hindi ko na kayang mag 60 plus ng bigas. Maglulugaw na lang ba kami? Maglugaw ka, magagamit ka rin ng sahog eh. Ganun din. Anyway, ang bawi naman sa ulam. Pag masarap ang kanin mo, kahit anong ulamin mo, masarap kumain. Yan, totoo yan. Kahit anong ulamin mo, pag maganda ang kanin mo, masarap kumain. Mura nga ang bigas mo, halagang 40, 42. Napakasarap ng ulam mo. Hindi ka naman makakain ng ayos kasi nga yung kanin mo, hindi naman masarap. So, eto, masarap. Yung lulutuin ko, napakasarap. Ito nga, habang nagkukwentuhan tayo sa ere, ay inaayos ko na. Ako ay magluluto ng lumpiang Shanghai. Yan. Pwede yan. Sarap. Yan. Alam mo kung bakit? Narinig ko nung isang araw nung magluto ako ng okoy. Binanggit ni John o ni Drew, sino sa inyong dalawa? Ako yun. Na yung Shanghai, I got an idea. Magluto naman kayo, hindi naman puro sa handaan ng lumpiang Shanghai. Pwede naman. Hindi. At saka yung Shanghai, pwede man giniling, pwede namang isda. Pwede. Bangos. Pwede. Pwede yan. Pwede. Bangos, matrabaho lang. Matrabaho lang talaga pag isda. Unlike sa giniling, hahalu-haluan mo lang yung mga pinino mong carrots at saka yung kinchay, at saka yung sibuyas, paminta, bawang, toyo. Pag hahalu-halo mo, itlog at saka yung harina. Diba? Tapos ibabalot mo na yan sa lumpia wrapper. Well, samantalang kung lumpia naman Shanghai sa isda, maglalaga ka ng isda, mo pa, pipinuhin mo, alisin mo ng tinik. Pero, dudurugin, tsaka mo, hahaluin mo pa rin yung mga sinabi kong ingredients na mga para maging lumpiang Shanghai. Although sa mga supermarkets ngayon, may nabibili naman 450 grams ng lumpiang Shanghai. Timplado na yan. Meron Hindi sila masarap. Kaya lang Hindi sila ganun kasarap. Iba talaga yung gawang bahay. Iba yung timplang mamabet. Iba talaga pag sa bahay mo niluto, masigurado ka na fresh. Tulo ng at sigurado, pawis. wag naman, hindi naman. Ano naman? Tapos frozen pa yung mabibili mo sa supermarket. Yes. Although hindi ko naman sinisiraan yung iba na wag bumili sa supermarket kasi may mga nagmamadali na gusto kagad magpiprito na lang, no? Tapos yung pang Shanghai na nasa loob, kakapiranggot, masyadong malaki yung wrapper nila, halos wala ka na makita. 'Di ba? Ito, sa giniling ko, para sa Shanghai ko, nakabili ko ng 175 pesos kalahating giniling. Ang binibili kong giniling, pinapagiling ko na hindi nakatumpok na sa ibabaw ng tindahan, ng palengke. Nagpapagiling talaga ako ng sarili para alam kong presko. So yung 1/2 giniling ko is 175. May nabibili namang nakagayat na carrots, kinchay, na magkakasama na yan para sa lumpiang Shanghai. 20 pesos yung carrots sa kinchay ko. Tapos yung paminta, sibuyas at bawang at toyo, 15 pesos naman yan. Siyempre, para gagawa ka ng Shanghai, kailangan mo ng 2 itlog at saka yung harina na nagkakahalaga ng 20 pesos. Imimix, pekos lang! Mimix mo lang yan. Sa wrapper, nakabili na akong 3 tanda ng wrapper, 60 pesos yan. Pag ibinalot mo, pirtuhin mo ng buo yung lumpia para hindi naman masyado aksado sa mantika, tsaka hindi matrabaho. Pag napirito na yung mahabang lumpiang sariwa mo, tsaka mo siya gugupitin sa 3. Ganun ang ginagawa ko, di ba? Ang mantika ko dyan,
40. Ang sausawan, pwede naman kayo mag-ketchup. May nabibili namang Shanghai sauce na nakapak na 26 din. Pwede na yan. O may ketchup kasabay, o pwede ketchup o Shanghai sauce. Yan ay parehong 26, makakabili ka din. Yung iba naman kasi hindi naman nagsasawsaw pagka nilumpiang Shanghai. Ngayon, itatabi mo na kagad yung kalahati para hindi naman labsa para sa hapunan. Kasi napakarami ng kalahating kilo na yan. Babalutin mo sa lumpia wrapper rin. May mga gulay na nilagay na yan dyan, tsaka may itlog pa. Ayan, sarap, di ba, lumpia? Lumpiang Kaya Shanghai. kami mga kibo sa gutom, Aling Bet eh. Palagay ko nga, sabi ko natahimik ang dalawa, palagay ko lumulunok na lang ng dawat ang dalawang to eh. Tigil mo na, Aling Bet, nagugutom na kami. Pati yung ating engineer dyan, hindi na Yung dumigay. technician namin, nag-walkout na, pumuntang kantin. Naubos niya yung itlog. Kakain na. Naubos niya yung itlog niya eh. Ano yan, matibay yan sa tiyan, pagkatapos yan ay matipid din. Ayan, para sa altanghap. Magkano? Oo nga pala, ayan sa sobrang... Oo. Teka, habang hinahalo ko kasi itong aking kinsay din eh. 491. May May 9 9 pesos ka pa dyan. Naiya Binili ako. mo ng isang itlog para Naiya eksaktong 500. Oo. Kung bumili ako ng itlog, kundi pang 6, 12, isang tray para makatipid tayo. Kasi pag per piraso, Wow. medyo mapapamahal tayo. Ikaw na, Aling Bet. Para sa altanghap, pasada, balita, Metro Patrol, Palengke Queen, Mama Bet, Samson, DWIZ, nagbabalita ng tama. At kahit anong panahon, magbabudget pa rin tayo ng tama. Back to you guys. Ingat. Ingat, good Aling night. Bet! Pasada Balita. Tambalang John Ibanez at Drew Nasino. Pasada Balita. On air, online, on ground. Tama ang balita, tama ang paglilingkod. Saan mang bahagi ng bayan, saan mang panig ng mundo, pinaglilingkuran ang Pilipino. Ito ang News Authority ng Aliw Broadcasting Corporation. Inaabot ang bawat isa, radyo, telebisyon at digital. DWIZ News, laging nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Miyembro ng ALC Group of Companies. Ang mga balita, dudublihin ang pasada. Ang mga kontrobersyal, mga viral, mga trending na mga tao. Dalawang mas matinding papasadahan. Mga pangyayaring nakikita sa kalsada. Live na papasadahan. Tambalang John Ibanez at Drew Nasino. Doble ang lakas, doble ang tindi. DWIZ Pasada Balita sa DWIZ News, DWIZ News TV at Aliw Channel 23 at sa digital channels ng DWIZ. Huwag magpapaiwan para huwag maunahan. Pasada Balita. Ibalikan na po natin ang mga maiinit na headline. Pasada Balita. As pasahes sa mga PUV, sinuspindi ni Pangulong Marcos ilang transport group dismayado. Pasada Balita. Paano ka lang magbibigay kapangyarihan sa Pangulo na suspindihin o tapyasan ang excise tax sa langis? Aprobado na ng 2 kapulungan ng Kongreso. Pasada Balita. Dalawa pang impeachment complaints laban kay VP Sara idineklarang sufficient and grounds. Mini-trial sisimulan na ng Kamara. Pasada Balita. Senador Marcoleta inabsuelto ng COMELEC sa investigasyon kaugnay ng kanyang sinasabing questionableng sose. Pasada Balita. Palitan pang kalakalan, bentahan ng mga EV o electric vehicles sa bansa lumobo nitong Pebrero. Pasada Balita. Sa balita sa ibayang dagat, counter-terrorism chief ni US President Trump nag-resign sa gitna ng gyera sa Iran. Pasada Balita. Palitang papalakasan, Filipina tennis sensation Alex Ayala sasagupay ng pambato ng Germany sa Miami Open ngayong araw. Pasada Balita. Para sa mga nilalamig, balitang pangalusugan, Mainit na. kulang sa yakap. May epekto nga ba sa ating health?
At sa showbiz, Jean Velasquez itinanghal na Woman of the Year ng Billboard Philippines. Tambalang John Ibanez at Drew Nasino. Pasada Balita. Ang pagkakataon po ito, tayo tumanggap ng mga pag-uulat mula sa labas ng himpilan. Philippine Coast Guard tumulong na rin sa pamamahagi ng ayuda para sa mga mangingisda. Tayo mula kay Patrol 24, June Samson. Oy, June! Balikan natin si June Samson. Samantala, pamahalaan hindi tumitigil sa paghahanap ng solusyon upang mapanatiling normal ang pamumuhay ng mga mamamayan sa gitna ng sigalot sa Middle East. Ayon kay Pangulong Marcos, ang pag-uulat naman nagbabalik si Patrol 13, Gilbert Perdez. Walang tigil ang pamahalaan sa paghahanap ng solusyon upang mapanatiling normal ang pamumuhay ng publiko sa gitna ng sigalot sa Middle East. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., hindi tumitigil ang gobyerno sa pagbuo ng mga hakbang upang maprotektahan ang kabuhayan ng mga Pilipino sa harap ng tumataas na presyo ng langis. Binigyan din ng Pangulo na patuloy nilang minomonitor ang sitwasyon upang agad makapagpatupad ng mga kinakailangang aksyon para sa kapakanan ng mamamayan. Kabilang sa mga hakbang ang pagpigil sa nakaambang fare hike kahapon yan upang hindi na madagdagan ang pasanin ng mga commuters. Kasabay nito nagsimula na rin ang pamamahagi ng financial assistance sa mga tricycle drivers at susunod na makikinabang dito ang yung mga jeepney drivers at TNBS operators. Patrol 13, Gilbert Perdez para sa Himpilang May Todolas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita. Balikan natin ang naunsyaming pag-uulat mula kay Patrol 24, June Samson. June, go ahead. John, nakiisa na rin ang Philippine Coast Guard sa pamamahagi ng ayuda ng pamahalaan upang maibsan ang dinaranas na kakulangan ng sambayanan. Gamit ang BRP Cabra ay isinakay at nagdala ng family food packs sa mga mamamalakaya o mga mangingisda sa isla ng Capon Grande, Zambales ang PCG. Naipagkaloob at nailapit sa baybayin ang ayuda sa pamamagitan ng regular maritime patrol ng BRP Cabra na kadalasang ginagamit sa pagpapatrolya para pangalagaan ang karagatan at mapanatili ang presensya ng Coast Guard sa mga komunidad sa baybayin ng bansa. Ang hakbang ng PSG ay pagsunod sa direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos na tiyakin ang kaligtasan at seguridad ng mga mamamalakaya at iba pang stakeholders sa karagatan ng Pilipinas. Akma rin anya ang inisyatiba sa Intensified Community Assistance Awareness Rescue and Enforcement ng PCG na magpapalakas sa katatagan ng mga komunidad at tiwala sa pagitan ng mga otoridad at lokal na mangingisda. Patrol 24, June Samson para sa Himpilang May Todong Lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita. Na oras po na 6 na sandali makalipas ang ikapito ng umaga. Sa pagkakataon ito, pag-usapan po natin ang issue po na malapit po sa sikmura ni Juan de la Cruz, ang bigas. Dahil kanina pinag-uusapan natin, tayo ni Aling Beth Samson, yung talagang Mabigat na impression ng bigas. hindi na mapigilan. Parang kanta ng sex bomb, hindi na mapigilan. Ow! Oh, may ganun. Ala ko, tataas, pababa. Pataas, pababa. Wow, Spaghetti yun eh. Spaghetti So, yun. talaga. Nasa kabilang linya po ng ating komunikasyon ang NFA o National Food Authority sa pamagitan po ng kanilang administrador na si Ginoong Larry Lacson. Admin Lacson, magandang umaga po. Welcome po muli sa DWIZ LU Channel 23. Drew Nasino po at Johnny Banez. Good morning, sir. Drew and John, magandang umaga at magandang umaga rin sa ating mga taga-subaybay. Opo, salamat po sa inyo pong pagpapaunlak, Admin Lacson. Admin, bago tayo lumalim doon pa sa issue po dito sa supply po ng ating pong bigas. Kayo po tama ba? Nananawagan din kayo ng kayo po mabigyan din ng emergency powers? Tama po yun, no? Kasi nakita natin na
ang pagdi-distribute natin. Medyo merong konting logistical challenges kasi from NFA papunta muna siya ng FTI at si FTI po yung nagbebenta talaga nung bigas sa merkado like sa Kadiwa yung benteng bigas. So minsan sa ayaw man natin at gusto ay merong konting lag time. Ngayon sa ganitong sitwasyon na meron tayong krisis ngayon, marami ang nangangailangan ng bigas. Gusto sana natin makadiretso kami sa merkado para at least mas marami tayong mabigyan, mas mabilis na makapagresponde ang pamahalaan at particular kami nga sa aming mga warehouses Opo. nationwide na mahigit 300. Sana kung mabigyan kami, mas mabilis natin matutugunan yung pangangailangan. Hanggang ilang buwan pa ho ba yung stock natin ngayon? Ang stocks natin hindi buwan ang mandato sa batas kailangan 15 days sa ngayon ang ating buffer stock nasa 10.3 days. Ano po yan, napakarami na po niyan, 10.3 days. Dati po 9 days lang talaga ang mandato sa atin, pero tinaasan nung na-amend yung RTL. Marami pa po yan, so kung para maano lang po natin, ma-imagine, kung lahat po ng aming stocks ay nakagiling na, kasi dire-diretso naman po ang milling namin, 8 milyong katumbas na sako ng milled rice ang stocks po natin. Sa ngayon, palay yung iba, pero ang bigas po natin, na bigas na, nasa 2 million bags nationwide ang pwede nating i-distribute o ipambenta. Good for ano po yun, Sir B20. Larry? Gailang Alin araw? po yun? Alin po? Yung 2 million. Yung 2 million, kung kakainin po yan ng buong Pilipinas, yan po ay roughly siguro mga 3 days. Wow. Yan po yan. Kakapraso Roughly. pa. Lahat po yun lahat po tayo kakain. Hindi naman po ganoon at ang ating mga kababayan ay maraming choices. Marami na po ang gusto ng imported rice, marami na po. Alam niyo naman po. Admin Lacson, pasensya na, pero bakit wala nang nakikita sa mga ordinaryong pamilihan ng NFA rice unlike before? Talaga bang nakatutok na lang sa Kadiwa stores saka sa FTI ang pagbebenta nito, sir? Well, magandang observation 'yan. Alam niyo po yung dati prior to 2019, meron po tayo mga accredited retailers sa lahat ng pamilihan, At ang retailers natin noon mga nasa 60,000 buong bansa. Po. Ngayon po nung naipasa ang RTL, natakyasan po, nakapon ng NFA, natanggalan ng karapatan magbenta sa merkado at natira lamang po ay yung mandato na buffer stock. Mag-buffer stock tayo tuwing panahon ng kalamidad at ng emergencies. So kanya po nawala yung ating mga retailers sa mga merkado. Yun po ang kadahilanan nun. So ngayon, kanya nakikita niyo sa Kadiwa, pero hindi po kami yung nagbebenta doon. Ang nagbebenta po doon ay ang Food Terminal Incorporated. Right. So, malabo nang mangyari na maibalik sa mga lokal na merkado, Admin Lacson, yung NFA rice. Hindi po, malaki po ang tsansa at na-certified na po na urgent yung bill na mag-amyenda sa rice tarification law kung good. saan kasama po doon ang pagbabago na muling may balik yung mandato na makapagbenta tayo sa mga palengke, sa mga merkado. Ang problema naman ito, susugan ko lang with your indulgence, Kuya Andrew, Admin Lacson, base sa experience ko po nung merong mga NFA rice sa mga pamilihan, sa mga palengke, mukhang hindi naman po kasi katanggap-tanggap yung kalidad. So paano natin ngayon ma-assure yung mga kababayan natin na kung magkakaroon man ng NFA, maayos na bigas naman po yung mabibili. Paano sila maiengganyo, di ba, na bumili, lalo ngayon, Kasi yung 46 pesos, hindi rin ganun kaganda Oo. na ano po na local at imported na sunod-sunod bigas. ang pagtaas, Admin. Sir Larry. Yung bigas, epekto na nga rin ng mga big-time oil price hike, yung sinasabi nilang dahilan. So, pagdating naman sa kalidad, ako naman yung natutuwa na sa mga pagbabagong ginawa natin. Katulad niyan, meron tayong 20 bigas, Meron na sa mga Kadiwa. Very minimal po naman ang ating natatanggap na mga
reklamo in terms of quality, no? Pero meron pa rin po kami dyan mga long-term plan para maayos po yan ang kalidad ng NFA rice. Parang commercial na rin. Ito po yung nagtatayo tayo ng maraming mga rice milling equipment. Sa ngayon po, initially, sa 36 po nationwide ang ating itinatayo para po mas maganda ang kalidad ng ating bigas na ipapamahagi hindi lamang sa calamities, emergencies, pati na rin sa retail market kapag nabigay na po ang mandatong ito. Alright. Balikan natin yung emergency powers. Sino po ang magbibigay sa inyo nito kung sakasakali? At immediate po ba ang hinihingi ninyo? At gaano po katagal yan? Well, ang hingi po natin ay habang may crisis katulad po nito, doon lamang po, no? Kung pagkatapos ng crisis na ito sa Middle East, pwede na pong bawiin, no? Ito naman ay kailangan ibigay sa atin ng Pangulo na ang power naman ng Pangulo para medyo baguhin yung batas ngayon, manggagaling din po sa Kongreso. So, through the Congress, bibigyan ng power si Presidente, ang Presidente naman po ay aatasan tayo. Nakausap niyo na ba ang ating Pangulo para dito sa inyong kahilingang emergency powers? Admin? Ang communication po natin, kinonsolidate po lahat ng suhestyon ng NFA, napadala na po natin sa DA at ang DA po napadala na po sa Malacanang ang ating mga suhestyon. Opo. Kung kayo po ibibigyan po ng emergency powers, of course, mababawasan na po yung mga bottlenecks. Siyempre, wala ng bidding. Diba? Sir Larry, paano po makatitiyak naman po ang publiko na ito po hindi po mahaluan po ng irregularidad, Sir Larry? Dito kasi sa distribution ng bigas, wala naman pong bidding dito eh. Wala pong bidding dito. I-open lang po namin ang aming mga bodega, maglalagay kami ng tao, table, kung saan pwede kaming magbenta. Wala pong involved na bidding dito. Mapalagay ko po, ang posibleng tinutukoy ninyo ay isa naming request na sana medyo luwagan ng konti habang may crisis lang yung pagbibid natin ng milling services. Dahil nagmo-modernize pa tayo ngayon, hindi pa po tapos lahat itong mga pinapagawa nating bagong facilities, kailangan pa po natin ang milling services ng private sector. Doon po tayo medyo natatagalan So kung yung natural process, minimum po 2 buwan bago po makapag-award, no? Minsan ayaw pang sumali ng ating mga millers, no? So medyo niluwagan natin yung terms of reference sa milling. Tapos ito nga, kung mabigyan pa tayo ng power emergency mandate, no, through the emergency power na ibibigay sa Pangulo, kung mapaluwag po muna kahit ngayon lang crisis yung proseso ng bidding nitong milling. Kasi kung wala naman po kaming mabilis ang milling, kahit mabilis po ang rollout na maaagad po ang ating stocks. Palay pa po yung karamihan doon. So kailangan sabay po yung bilis ng giling sa bilis ng labas. Yung binabanggit nyo pong middleman dito, Admin Lacson, ano pong ibig sabihin nito? Middleman? Ano pong middleman? Kasi dito po sa binabanggit ninyo, sa nabasa naming storya kahapon, dapat maalis ang mga middlemen at direktang makapagbenta sa palengke upang mapababa ang presyo ng bigas. Well, wala po tayong sinabing middleman dyan, no? Kasi wala naman pong involved na middleman. Ang sinasabi po natin, within the process, kami po, si NFA, dadaan pa kay FTI, si FTI, siya po ay magbebenta sa merkado. So ang hiling po natin at napag-usapan po ito sa Department of Agriculture together with FTI, na sana makadiretso na kami. Hindi ito yung sa 20 bigas, yung sa regular pagbebenta sa merkado, no? Na makapagdiretso kami para merong kadiwa, may P20 at meron ding regular na nabebenta para sa lahat po, no? Para sa lahat si NFA. Kasi pag kadiwa, 20 pesos, vulnerable sector po yan Ay ang tinitignan po natin yung lahat po ng populasyon. Kung kami po ay mabigyan ng mandato na pwede kami magbenta diretso sa market, wala pong sinisino ito. Kahit po sino pwedeng makabili. Opo. Sir Larry, dahil anihan na ngayon actually makatutulong ba itong anihan para po kayo ay kahit paano madagdagan naman po yung stocks ng NFA, lalo na mataas ang palay, di ba, Sir Larry?
Ang mahal po, ang mahal ng palay ngayon, no? Itong ngayon tama kayo, makakatulong itong anihan. Pero reality is napakataas ng palay, hindi kami makakompetensya, ang mahal, no? Pero gagawin din talaga natin dito. Kumbaga, we will take advantage of the harvest season na ito na para makapag-replenish. Sa ngayon kasi mas gusto natin lumabas muna ng lumabas. Kung matatandaan nyo, last year, ayan ang problema namin, punong-puno ang bodega. So natutuwa kami na naro-roll out ito ng mabilis, although kailangan pa rin bilisan, just in time para sa itong katapusan ng buwan hanggang early April, makapamili kami. So kapag lumuwag, maraming lumabas na bigas, luluwag ang bodega, makakapamili po kami ng palay. Ay, isa na lang pala, admin. Sang ordinaryong mamamayan ba pwedeng bumili ng isang sako? FA? Sa ngayon po, hindi po. Sa 20 bigas na umiiral, alam po natin hanggang 10 kilo lang yan. Limited Ngayon, yun sa kung taxan. mabigyan tayo ng mandato na makapagbenta sa merkado, hindi rin po namin gagawin na pwedeng makapagbenta ng isang sako. Para po mas marami naman ng makinabang kung ilimit natin yan sa 10 kilo o 5 kilo. Ang gusto po kasi natin marami ang makinabang, lalo na't nakita nyo na rin po, talaga namang tumaas na ang presyo ng bigas sa merkado. Opo, Sir Larry, last na lang on my part, wala bang dapat ikabahala, ikapangamba sa ngayon ang mga consumer sa supply ng bigas, lalo na ngayon kasi krisis ang dinadahilan ng mga farmer. Paano namin ibabiyahe? Mataas ang krudo, di ba? Paano namin ibabagsak diyan sa Maynila? Sa ngayon ba ay manageable pa ang supply? Wala tayong inaasahan na pagnipis ng supply despite na meron nga tayong krisis na kinakaharap? Naku, wala po tayong dapat pangambahan kasi ang ating supply ay sapat, normal level, at maraming sources. Even yung sa private sector, nakakapag-import po sila. So lahat po ng datos, tinignan natin, nasa 61 days ang buffer stock ng buong Pilipinas at mag-aani pa po tayo. So talagang wala pong dapat pangambahan. Pero reality is, alam naman natin yan, maraming man, sapat man ng bigas, medyo tumataas ang presyo dahil nga sa taas ng crudo ngayon. Presyo lang talaga ang babantayan. Pero kung ang supply, sapat po kitang-kita naman po natin. Alright. Good luck po, Sir Larry, at magandang umaga at maraming salamat po sa inyong pong pagpapaunlak. From time to time, hingi po kami ng update po sa inyo at nawa ay malampasan po natin ang kinakaharap na mga hamon at krisis na ito. Maraming Thank you, salamat po. Sige, Morning. sige po, maraming salamat din po. Good morning. Ingat po, ingat. Si Ginoong Larry Lacson, Administrator po ng National Food Authority. Pasada Balita. Naman pala sapat naman pala yung supply. Talagang presyo lang Good enough. nagkakatalo. Alam mo naman tayo, puro kanin. Ang dapat talagang bantayan dyan, yung mga mananamantala. Kasi, iba nga, yung nakaraang bili, 50, kinabukasan, makalawa, nagiging 55, nagiging 56. Wala naman problemang magtaas. Lahat naman tayo apektado. Ang sa akin lang, yung tamang pag-aangat lang. Huwag naman sobra. Lagi natin sasabihin, huwag naman kayong ganit. At huwag nyo naman bibiglain din. Kasi lahat naman tayo dapat magkaisa dyan. Di porky kayo ang may supply, kayo na ang kokontrol ng presyo. Diba? Kasi kahit gaano karami yung supply na yan, kung wala namang bibili, malulugi rin kayo Diba? Mabubulok lang yung produkto nyo kung bibilin sa sobrang mahal. Diba? Buti na lang kung nandyan yung mga alaga ko. Na depende sa klase ng bigas ng pagtahol. Ba? Pag hindi nila gusto yung bigas, Manipis o makapal? Pero pag gusto nila yung bigas, aw. At maluwag ang pasok mo ng bahay, maganda yung dala mong bigas. Hindi ka Tatalino tatawalan. yung alaga mo, Malupit yung alaga ko. Pang klase. Ikaw na. Ako na ba? Ikaw na. Ako ba? Alright. O, ito, may kaugnayan din to, Minamadali na ng Department of Agriculture na makakuha ng dagdag na supply ng abono. Bunsod naman ang patuloy na pagtaas ng presyo nito sa pandaigdigang merkado pa rin.
Ayon sa Department of Agriculture, nakikipag-ugnayan na ang pamahalaan sa ilang bansa tulad ng China, India, Russia at Belarus na layong matiyak ang tuloy-tuloy na pagpasok ng fertilizer sa ating bansa. Dagdag pa ng DA, posibleng umabot sa $800 ang kada metriko tonelada ng presyo ng urea kung patuloy pang lalala ang tensyon sa Middle East. Lang tugon, nag-aaralan na ng Agriculture Department ang mga alternatibong paraan para mabawasan ang pagdepende sa mamahaling abono tulad ng paggamit ng makabagong teknik sa pagsasaka na inaalok ng China na makatutulong para mapanatili ang ani kahit mas kaunti ang abonong gagamitin. Samantala, patuloy ang paghahanda ng Agriculture Department sa pamamagitan ng pagpapalakas ng lokal na produksyon at pag-aayos ng tinatawag nilang import strategy. Pasada Balita. Wala pang nakikitang dahilan ng Malacanang para ikonsidera ang panawagang magdeklara si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng State of National Emergency para makontrol ang pamahalaan ng oil industry at paggalaw ng presyo ng mga produktong petrolyo. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, ito'y dahil aktibo ang pakikipag-usap ng Department of Energy sa pangunguna ni Secretary Sharon Garin sa mga kumpanya ng langis. Ginawa ni Yuse Castro ang pahayag matapos imongkahe ni House Deputy Speaker at TUCP Party List Representative Raymond Mendoza ang pagdedeklara ng State of National Emergency para makontrol nga ng pamahalaan ang presyo ng langis sa harap ng nagpapatuloy na digmaan sa Middle East. Binigyang diin ng Palace official na ginagabayan ng DOE ang mga oil companies kaya't kontrolado ng gobyerno sa ngayon ang sitwasyon at walang rason para magdeklara ng state of emergency. Ipinunto pa ni Yuse Castro ang pagbalangkas ngayon ng Kongreso sa panukalang batas o pag-aproba ng Kongreso sa panukalang batas na magbibigay kapangyarihan kay Pangulong Marcos na magtapyas o magsuspende ng excise tax sa langis. Pasada Balita. Tiniyak naman mismo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nananatiling normal ang presyo at supply ng pagkain sa bansa sa gitna ng krisis sa Middle East. Kasunod ng isinagawang inspeksyon sa mga pamilihan, sinabi ng Pangulo na sapat ang supply ng bigas at iba pang mga pangunahing bilihin. Nagpasalamat din ang Pangulo sa mga hindi nagtataas ang presyo at umiiwas sa pananamantala sa ganitong sitwasyon. Ayon pa sa Chief Executive, patuloy ang monitoring ng pamahalaan upang mapanatili ang kasalukuyang presyo ng mga pangunahing bilihin. Alam niyo ba na ang katumbas ng bawat taya sa Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSOI kawang-gawa? Sa bawat ticket mo, siguradong may matutulungang kababayan sa kanilang pangangailangang medikal. Dahil basta't kawang-gawa, dahil sa PCSO, basta't kawang-gawa at pagtulong, hindi kanila uurungan. Kaya't palagi pong tatandaan, sa bawat taya, may kawang-gawa. Papalakas ng papalakas, palinaw ng palinaw, mga balita at impormasyong naiintindihan dahil malinaw mong nalaman. Tutok lang sa DWIZ. Mula umaga hanggang gabi, updated on air and online. DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Tambalang John Ibanez at Drew Nasino. Pasada Balita. Sa iba pang tampok na balita, pinaalalahanan ng isang psychiatrist na maging maingat ang mga magulang sa kanilang parenting style dahil malaki ang nagiging epekto nito sa kanilang mga anak. Kasunod na rin ito ng ilalabas sa pag-aaral ng EDCOM 2 kaugnay sa lumalalang epekto ng bullying sa mga mag-aaral. Ayon kay Dr. Catherine Tan, nagsisimula ang bullying sa tahanan na maaaring na-absorb ng isang bata at nagiging dahilan ng pagiging agresibo nito sa kapwa-bata lalo sa eskwelahan, kaya mahalagang suriin ang kalagayan ng biktima maging ng nangbubuli.
dinadala nga ng parents sa amin na, tigas ng ulo, ayaw makinig and stuff like that. Or nagbabarkada na raw. Pero yun nga, the kid wouldn't look for affirmation outside kung accepted naman siya and welcomed at home. So we would check ano yung situation at home. Apo. Binigyan din pa ni Dr. Tan na kailangan mas maging mapagmatsyag ang mga magulang, magbigay ng emosyonal na suporta at huwag baliwalain ang mga hinaing ng kanilang mga anak upang maiwasan ang mas malalaang resulta nito. So what can we provide? Not just financially pero emotionally, mentally, the support, yung unconditional acceptance of these people. Hindi yung ibigay sa inyo na to take care of you, to be your life insurance policy. So sana naman let's think na ano yung what is good for them kaysa what is good for us. Alright. Naman po ang tinig ng psychiatrist na si Dr. Catherine Tan sa panayam ng DWIZ. Pasada Balita. Malamig naman ang isang psychologist mungkahin ni Senate Committee on Basic Education Chairman Bam Aquino na papanagutin ang mga magulang na mga bully na estudyante. Kasunod dito ng ulat ng Second Congressional Commission on Education o EDCOM 2 na nakaapekto sa test scores ng mga mag-aaral ang kanilang karanasan sa pambubuli. Ayon kay Dr. Camille Garcia, sa halip na papanagutin ng mga magulang, mas mainam na ipabatid na lamang sa mga ito ang mga hakbang ng paaralan sakaling maging agresibo ang kanilang mga anak. Ngayon, kung sasabihin papatawan ng parusa yung magulang, ano naman ang gagawin ng... Siyempre, mas lalo magkakaroon ng retaliation dahil kasi sasabihin nila, hindi naman nila alam na nagkakaroon ng ganong kaso. So parang ang hirap para palawigin mo yung ganitong klaseng pagkakataon na pati magulang paparusahan mo. The more na malalaman nila na baka lahat ng anak na bully, lahat ba ng ganitong pagkakataon na kahit na dinidisiplina ng magulang, it's more of siguro dapat magkaroon talaga ng programa para sa magulang bago po ipasok sa eskwelahan na yung may talagang oriented na ganito po ang mangyayari niyan. Samantala, hinimok naman ni Dr. Garcia ang publiko na huwag mag-alangang isumbong sa mga otoridad sakaling nakararanas o makakita ng insidente ng bullying. Kinakailangan pagdating sa ganyan, alam ko na takot ang mga biktima o witness na nagsusumbong dahil sa banta ng resback o dahil sa tingin nila ay wala pang yung sabihin na natin seryosong aksyon gagawin ng school. Pero siguro kung lahat tayo bilang mga nagwi-witness dito, huwag kayong matakot na isumbong yung mga bagay na ito dahil kasi ito yung maaaring chance na nakakasalba kayo ng buhay. Po ang tinig naman ng psychologist na si Dr. Camille Garcia sa panayam ng DWIZ. Pasada Balita. With your indulgence, Kuyang Drew, mga kabalitan, kabalitaktakan. Ako, bilang isang magulang at isang lolo na, aminado naman ako, na bagamat 34 years old pa lang ako, na may apo na ako, hindi, ang sa akin, kailangan lahat dyan, kailangan ng tulong ng lahat dyan. Naman. From parents, kapitbahay, kapitbahay, mga guro, mga authorities, mga barangay officials. Alam niyo kung bakit? Community dapat Oo, yan. ako Community. nagtataka ko, yung sa huling napanood kong ginawang pambubuli dong sa bata, sa probinsya yata yun, pinagtatadyakan, pinagsasapak siya, babae yun ha. Ang bumubugbog sa kanya, lalaki at babae, ang tanong, nasa ng guro nung oras na yun? Asa ng guro? Wala bang ibang tao sa ibang classroom na nakarinig ng kaguluhan? Sumisigaw na umiiyak na yung victim yung binubuli Walang tumulong Ilang minuto tumagal? Ang tagal. Tagal yun. Kung mga 5 minuto meron, bugbog sarado na nga yung babaeng estudyante. Walang nakarinig. Dapat meron. Di ba? Asa ng guro? Hindi ko sinisisi po ang guro sa pagkakataong ito. Alam natin, magulang talaga. Kaya lang paglabas ng bahay, sino ba dapat? Community Kaya nga na po pangalawang mismo. magulang ang mga guro Dapat Diba? yan na whole of community approach Diba? talaga. Dapat lahat. Tsaka isa pang gusto ko ling rilawin Para sa akin kasi sa panahon ngayon, minsan nasa tao na rin Kung magbubuli ka at magpapabuli ka Sorry pero iba Alam mo, di ba? Kasi kung hindi ka naman magpapabuli, paano ka mabubuli? Ngayon, kung may problema tong bully na to, di magsambong ka. Oo, pwede naman. Di ba?
Ganun lang eh. Sa tao na talaga. Kasi hindi naman 24/7 mababantayan ng magulang ang mga anak. Kaya nga may paaralan eh. Kaya nga may community, kaya may barangay. Diba? Siyempre, ang guro nga, pangalawang magulang. Precisely. Importante rin. Diba? Diba? Kaya may guidance counselor, Kaya may pag principal wala eh. po yung magulang, May advisor eh. mayroong advisor, may Diba? teacher. May kaibigan ka. Pag hindi kaya ni teacher, dadalin sa guidance Oo, counselor. hanggang sa principal. Hanggang sa principal. Alam niyo kung bakit ko nasasabi yan? Karanasan ko yan eh. Nambully ako, sa totoo lang. Ako ang naging bully. Dumating sa puntong naging paborito naman ako ng principal na kausapin. Dahil kahit hindi ko na ginagawa, pag binanggit yung pangalan ko, matik ako na nasisisi. Ganun ako sumikat. Akala ko, pinatawag ka rin sa principal. Oo, sa totoo lang. Kasi ito, sandali lang, with your indulgence ko yan. Dumating sa punto na pinasabog yung CR malapit sa principal's office. Hindi ako nagpasabog. Isinigaw pangalan ko. Tawag si John. Pinatawag magulang ko. Napagbintangan ka. Muntik ako ma-expelled buong Marikina. High school lang ako noon, ha? Third year high school. Ako mabait naman ako nung araw. Ganun ba? Kamag-anak mo yata yung may-ari ng eskwelahan, eh. Ha? Kamag-anak mo? Sa inyong eskwelahan. Madalas ako doon sa principal's office. Dahil? Ah, Nagtitinda ka, no? Nagtitinda ka para mataas grades mo, no? hindi lang naman yun. Siyempre, rumarakit-rakit din tayo. Pero hindi sa akin, seriously, kasi personal na karanasan ko to eh. Kung hindi kayo magpapabuli, hindi kayo bubulihin. Maniwala kayo. Diba? Tsaka lahat tayo, magtulungan tayo. Huwag natin iasa sa mga magulang. At wag din nating isisi doon sa isang ano lang. Oo naman. Alam naman natin kailangan ng expert at tsaka ikangay tulong ng mga eksperto sa ganyan. Pero please lang wag patunayan natin mga kabataan na hindi tayo weak. Wag na nating hintayin na maging problema pa ng lipunan yan. Correct. Kasi sa US maraming ganyan Hindi lang naman dito eh. Oo. Sa Asian, alam mo ba? Ang dami at karaniwang nagtutulak sa kanila sa, alam mo na, kalalakihan. Oo. Dahil sa pride. Diba? Kinikimkim nila, ayaw nilang makitang umiiyak sila. Diba? Sa iba naman kasi sa US may racial ano din. Naman. doon kasi. Iba yun, sir. Iba yun, Iba kuya. yun. Pero dito sa atin sa Pilipinas kasi, alam mo na, tulungan po tayo. Huwag natin lahat iasa sa isang grupo yan. Lahat yan kailangan gumalaw dyan. Sa pagpapatuloy pa rin ang ilang pang mga balita, nanindigan ng Amihan Federation of Peasant Women na hindi pa rin sapat ang 5,000 pisong subsidiya para sa sektor ng agrikultura. Kasunod dito ng utos ng pamahalaan na magbigay ng tulong pinansyal sa mga magsasaka sa gitna ng patuloy na pagtaas nga ng presyo ng langis. Ayon kay Amihan Secretary General Cathy Estavillo, dapat tiyakin ng pamahalaan ng mas malaking suporta sa mga magsasaka. Kabilang ang hindi bababa sa 50,000 pisong subsidiya kada farmer. Iginit din ng grupo na malaking bahagi ng gastusin ng mga magsaka ang napupunta lang sa langis, patubig at iba pang input sa produksyon kahit hindi sapat ang kasalukuyang ayuda upang ipagpatuloy ang kanilang pagtatanim. Pasada Balita. Nanawagan naman ang ilang business at tourism group kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magtalaga ng bagong tourism secretary na may malawak na karanasan sa industriya at matibay na kakahiyang pamunuan ng nasabing sektor. Sa magkahiwalay na liham na may petsang March 17, iginit ng Management Association of the Philippines at Tourism Congress of the Philippines ang pangangailangan ng isang leader na magpapalakas at magpapasigla ng turismo ng bansa. Ayon kay MAP President Donald Patrick Lim, dapat may malalim na kaalaman ang susunod na DOT Chief sa hospitality, travel management, destination development at tourism marketing. Kailangan anyang may malinaw na plano ang susunod na kalihim upang mapataas ang tourist arrival, kabilang ang pagpapalakas ng international marketing at pag-diversify ng tourism offerings. Matatandaang sinibak sa pwesto si dating Tourism Secretary Cristina Frasco nitong Marso 12 at hanggang ngayon, pumipili pa o naghahanap pa ang Malacanang ng itatalagang susunod na kalihim ng nasabing departamento. Pasada Balita. Dating Tourism Secretary Cristina Roque nanumpa na bilang Presidential Advisor for Sustainable and Resilient Communities. Dati pong Secretary Cristina Frasco nanumpa na. Ang detalye nagbabalik
si Patrol 13 Gilbert Perdes. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang panunumpa ni dating Tourism Secretary Cristina Frasco bilang Presidential Advisor for Sustainable and Resilient Communities. Sa ginanap na seremonya sa Malacanang, nagpahayag ng kumpiyansa si PBBM na mapapalakas ni Frasco ang ugnayan ng pamahalaan at mga lokal na gobyerno sa pagsusulong ng sustainable development. Matatandang nagsilbi si Frasco bilang kalihim ng Department of Tourism mula 2022 hanggang ngayong taon at bago ito ay naging alkalde rin ito ng Liloan, Cebu. Patrol 13 Gilbert Perdes para sa Impilang May Todong Las, DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIC Patrol Report! Kinilala mismo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mahalagang papel ng media sa pagpapalaganap ng tamang impormasyon at pagharap sa mga hamon ng industriya. Aminado ang Pangulo na nananatiling peligroso ang Pilipinas para sa mga mamamahayag kasabay ng pagbanggit sa 2025 World Press Freedom Index kung saan nasa ika-116 na pwesto ang bansa sa 180 countries. Ginawa ng Presidente ang pahayag sa oath-taking ng bagong opisyal ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas sa Malacanang. Binigyan din ng Pangulo na ang lumalalang problema ng misinformation at disinformation lalo na sa social media. Tiniyak naman ng Pangulo ang proteksyon ng media sa pamamagitan ng pinalakas na ugnayan ng Presidential Task Force on Media Security, NBI, at Public Attorney's Office upang labanan ng karahasan at magbigay ng legal na suporta. Dagdag pa ng Pangulo, sisikapin ng pamahalaan na makamit ang hustisya para sa mga biktima ng media killings. Pasada Balita! Iba pang balita, aabot sa 180,000 pulis ang idineploy ng Philippine National Police upang tiyakin ang kapayapaan at kaayusan sa buong bansa sa kabila ng nationwide transport strike ngayong araw. Ayon kay PNP spokesman Brigadier General Randolph Toaño, 85% ng kanilang buong puwersa ay nakatalaga o makikita sa mga kalsada upang magbigay ng seguridad. Hindi lamang anya pagbibigay seguridad ang layunin ng pambansang pulisya, kundi pati na rin ang pagtulong sa mga pasaherong maaring ma-stranded. Magbibigay din ng libreng sakay ang PNP gamit ang mga mobility assets upang tulungan ang mga apektadong commuter. Pasada Balita! Bumaba ang dami ng sasakyan sa mga pangunahing kalsada sa Metro Manila kasabay ng tuloy-tuloy na tinatawag ng mega oil price hike. Ito ayon mismo sa Metropolitan Manila Development Authority kung saan nakita nito ang bahagyang pagluwag ng daloy ng trapiko sa ilang lugar sa Kalakhang, Maynila. Sa kanilang field monitoring, nananatiling katamtaman ng trapiko sa ilang bahagi ng Manila at Quezon City sa tanghali at hindi kasing bigat kumpara sa karaniwang sitwasyon. Patuloy namang sinusuri ng MMDA ang opisyal na datos upang matukoy kung may malinaw na pagbabago sa dami ng sasakyan, bilis ng daloy at asal sa pagmamaneho ng mga motorista. Pasada Balita! Konsultahin naman ni DSWD Secretary Rex Gatchalian, si Executive Secretary Ralph Recto at Economic Team ng Pamahalaan hinggil sa posibleng pagkakaroon muli ng ayuda o pagbibigay ng karagdagang ayuda sa mga tsuper. Sabay nito, sinabi ni Secretary Gatchalian na target muna nilang unahin ang pamamahagi ng ayuda sa mga motorcycle taxi, TNVS, jeepney at service delivery riders. Plano rin ang kagawaran na mamahagi ng ayuda sa mga tsuper na nasa labas ng Metro Manila. Bukod sa pamahagi ng ayuda, kabilang sa iniatas ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagsubaybay sa iba pang mga pangangailangan ng mga tsuper. Pasada Balita! Umabot na sa halos 60,000 tricycle drivers sa Metro Manila ang nakatanggap ng tig 5,000 pisong ayuda sa ilalim ng fuel subsidy program ng pamahalaan. Ayon sa DSWD, nagpapatuloy ang pamamahagi ng ayuda sa iba't ibang payout sites sa National Capital Region bilang tugon na rin sa epekto ng patuloy na oil price hike. Palalawakin pa ayon sa kagawaran
ang programa sa mga susunod na araw upang maisama ang iba pang sektor ng PUV, kabilang ang TNVS drivers, motorcycle taxi driver, jeepney operators at delivery riders. Pasada Balita. Balitang pangkalakalan. Lumago ang bentahan ng electric vehicle sa bansa sa 18.7% o mahigit 3,000 units nitong Pebrero mula sa mahigit 2,000 units noong nakalipas na buwan. Ayon kay Chamber of Automotive Manufacturers of the Philippines, President Jose Maria Atienza, bumaba naman ang bentahan ng traditional automotive vehicles. Bumaba ito sa mahigit 35,000 units nitong Pebrero kumpara sa 39,000 units noong sa kaparehong buwan noong nakarang taon. Ginit naman ni Atienza na aminado silang inaasahan na ng automotive industry ang epekto ng mataas na presyo ng krudo sa pagpili at paggamit ng mga Pilipino sa electric vehicles o mga EV. Pasada Balita. Mga balitang dapat alam mo kahit sa labas ng bansa. DWIZ Balita sa ibang bansa. Nag-resign na ang top counter-terrorism official ni US President Donald Uncle Trump na si Joe Kent kasunod ng Iran War. Batay sa social media post ni Kent, iginit niyang hindi na kaya ng kanyang konsesya na ipagpatuloy ang gyera sa Iran dahil wala anyang banta ang bansang ito sa Estados Unidos. Binigyang din ng dating counter-terrorism official sa kanyang resignation letter na naka-address mismo kay US President Trump, sana mag-reflect ang presidente sa ginagawa nito alang-alang sa kapakanan ng Amerika. Siyempre, in English yan. Gunaman ni President Uncle Trump, mahinaan niya si Kent sa usaping seguridad, kaya't maigi na umalis na ito sa naturang pwesto. Pasada Balita. Sa mundo ng palakasan, ang latest malalaman sa DWIZ Sports News. Pina-tennis sensation Alex Ayala sasagupain ang pambato ng Germany sa Miami Open ngayong araw. Alamin po natin ang sports update sa sarguin na ni, siyempre, ang atin pong sports analyst, Jordan Gutierrez. Papalo na ngayong araw si Filipina tennis sensation Alex Ayala sa Miami Open 2026 sa Florida. Makakalaban ni Ayala sa second round ng torneo ang pambato ng Germany na si Laura Sinchmond. Ito'y matapos talunin ni Sinchmond si Petra Marcinko sa score na 6-4 sa unang round ng WTA tournament nitong Miyerkules. Ngayon, goal ni Ayala na muling humakot ng puntos sa torneo upang mapanatili ang kanyang titulo sa WTA ranking. At yan ang sports news. Ako si Jordan Gutierrez, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita. Balitang pangkalusugan. Yung mga giniginaw kahit tag-init na ha. Makinig kayong maigi sa ating health news mula kay Monique Tugade. Alam mo ba na ang kakulangan sa yakap ay may malalim na epekto sa kalusugan? Tinatawag itong touch starvation o skin hunger, isang kondisyon na hindi napapansin pero unti-unting nakakaapekto sa marami. Ayon sa mga pag-aaral, ang kakulangan sa physical touch ay nagdudulot ng matinding lungkot at anxiety. Paliwanag ng mga eksperto, may direktang epekto ito sa hormones ng katawan dahil bumababa ang oxytocin o ang feel-good hormones kapag walang physical touch, habang tumataas naman ang cortisol na may kinalaman sa stress. Maaari rin itong makaapekto sa physical na kalusugan, bilang dito ang hirap sa pagtulog, pagkahapo at mahinang immune system at posible rin ang pagtaas ng blood pressure sa mga taong nakakaranas nito. Paalala ng mga eksperto, hindi lang emosyonal na pangangailangan ng yakap. Isa rin itong mahalagang bahagi ng pangkalahatang kalusugan ng tao dahil sa kabila ng modernong panahon, mahalaga pa rin ang simpleng haplos at pagkonekta sa kapwa. At yan ang aking balitang pangkalusugan. Ako si Monique Tugade, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita. Ito na ang latest, bagong-bago, fresh na fresh, DWIZ Showbiz News. Ewan ko kung ito, sapat ba ang supply ng yakap sul? Kispirin. Kispirin. Kasama kaya siya sa mga
minamahal. O nagmamahal? Aha. Ay, nako. Alamin na nga natin ang showbiz. Ba't ano ka? Pangisi, ano ba yan? Ngising joker yan. Ngising joke. Makahulugan ka talaga. Alamin na po natin ang showbiz chika mula kay Bini. Bini Bigoteng Anton. Para sa aking balitang showbiz, tumanggap ng parangal si Regine Velasquez Alcacid matapos itong kilalaning Billboard Philippines Woman of the Year. Sa kanyang social media post, nagpasalamat si Regine sa kanyang fans at sa mga kasama sa music industry. Ang nasabing parangal ay bahagi ng Billboard Philippines recognition ng mga kababaihang may natatanging kontribusyon sa musika at kultura, at tampok dito ang mga artista at mga celebrity na nagpakita ng kahusayan at dedikasyon sa kanilang sining. Dahil sa nasabing award, muling pinatunayan ni Regine na hindi lamang siya isang icon sa OPM, kundi isang inspirasyon para sa susunod na henerasyon ng mga awit at artista sa bansa. At iyan ang aking balitang showbiz para sa may todong lakas, DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita. Curious lang ako, bago sa ating good news, Kuyang Drew, may idea ka ba kung paano mag-away si Regine at saka si OG? Kakanta. Yun nga nasa isip ko. Kakanta. Dinadaan sa kanta. Sarap siguro nilang marinig na Pag umalis si Regine, pag-aalis si Regine, mag-aaway sila. Sabi ni Ogie, "Huwag ka lang mawawala." Wow! Paano naman si OG ang umalis? Ano gagawin ni Regine? Pag kaya ba? Kaya ba direct? Kaya mo yan. Mahirap eh. Ano? Ha? Kasi OG ang aalis, ang sasabihin niya Urang sulong ka. Ala ko ayoko na. Iba pala. Ala ko, kakantahin niya Dadalhin kita sa aking palasyo. Pero nag-aaway sila ng gano'n, no? Oo. Masasabog yung Ang head. swerte ng mga kasambahay at mga anak headphone nila. natin. Ang ganda ng tono ng kanilang pag-aaway. Anyway, baka kung saan mapunta yung kantahan. Pagdating sa ating good news, ito, pakinggan yung maigi ito, ha? Isang critically endangered na freshwater turtle ang kasalukuyang inaalagaan at nire-rehabilitate ng DENR sa bayan ng Kalanasan, Apayao, matapos masagip sa barangay Kapanikyan sa Pudtol, kamakailan. Ayon sa Union Conservation Nature, kinilala ang nasabing pagong na Cantor's Giant Soft-Shell Turtle, na kilala rin bilang frog-faced soft-shell turtle na kabilang sa threatened species sa ilalim ng DNR Administrative Order 2019-0. Layong protektahan ang mga mapanganib na hayop sa bansa. Patuloy namang hinihikayat ang mga otoridad ang publiko na makiisa sa pangangalaga ng mga hayop at agad i-report ang mga makikitang wildlife para maprotektahan ang mga ito. Alright, bago tayo pansamantala po magpaalam, mga babatiin natin, mga suki nating taga-subaybay, yan, sina Ate Erna Socia, sina Ate Susan Geronimo. Paalala ko lang po, may libre pong sakay ang MMDA, meron din pong libreng sakay ang DOTR, ang ruta po Quiapo, Welcome Rotonda, Cubao, Nagtahan, Taft, UN, PTEX at Loton, PTEX, DOTR, MMDA, PCG, syempre Office of the President, PNP. Sa mga LGU rin, merong libreng sakay sa Quezon City, sa Malabon City, Maynila, sa tulong po ng kanila po mga mayor, sila Manila Mayor Isko Moreno, Mayor Jeannie Sandoval ng Malabon at si Mayor ng Quezon City, Mayor Belmonte. Habol ka lang to, ha? Happy birthday po sa mismong tatay o ama ng Philippine National Police. What? Si PNP Chief General Jose Melencio Tating Nartates. Kaya pala. Oo, ang pagbati mula po sa amin at maging sa Happy birthday, tropa. General. Oo, sa tropang San Miguel Security Group sa pamumuno ni Undersecretary Charles Calima at syempre ang ating kaibigang si retired Brigadier General James Brillantes. Happy birthday, sir! Happy birthday! Happy birthday po sa lahat po ng mga nagdiriwang ng kanilang na pong kaarawan ngayong araw po na ito ng Huwebes, Marso 19, taong 2026. Ang alam po ng buong tropa ng DWIZ at Channel 23. Kami po ang inyong mga naging tagapaghatid balita, Drew Nasino, Johnny Bañez, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Standby lamang po, susunod na, nandyan na po sila, kompletos, rekados, walang dili iba, karambola! Oras! 10 segundo na lamang po bago sumapit ang ganap na alas 8 na ng morning.
Happy weekend! Weekend Ingat! talaga. Wala pa bukas. Happy holiday. Ang mga balita, dudublihin